Ayan guys, mag-usap-usap tayo. Current event tayo sa Philippines. Ito ha, ang nangyari ngayon sa school. Doon sa Philippines. Hay nako, kawawa ang mga nanay ng mga nabiktima. Kawawa ang mga batang nabiktima and also the parents. What's going on? Pakinggan natin. Sana hindi na ito mangyayari pa. Hindi na maparisan pa. Ang grabe talaga, tatlong patay. Panibagong karasan sa paaralan. Tatlo ang nasawi. Yan. At ibababa sa 11 ang sugatan sa pamamaril sa isang high school sa Tacloban, Leyte. Arestado Tacloban, Leyte, Philippines. Mga Bisaya yan, mga Bisaya region, marunong yan silang magbisaya sa taga Leyte. Bisaya din yan, Bisaya man sad ko. So, karon matindi itong pangyayari. Tatlong namatay. Kabataan. Tatlong family ang nasugatan, ang nasaktan. Napakasakit. 11 pa ang sugatan, which means nagpunta yan sa hospital lahat. Ang daming nabiktima sa dalawang kabataan nga gumawa ng karumal-dumal na desisyon. Sino ba ang i-blame nito? dalawang suspect na minor de edad. Ang mga baril na nakuha sa kanila nakarehistro sa isang pulis at isang security agency. Nagutos na ng investigasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Muna karon. Paano mo sila nakakuha ng baril? So doon, galing sa security. Narinig nyo naman yan. Easy access, di ba? Easy access. Ganyan kasi sa Pinas eh. Lalong-lalo na pag bigyan mo sila ng pera, pahiramin ka na ng baril. Ganyan ka-easy dyan sa Philippines. Hindi naman lahat, no? Pero mukhang pera din yung mga iba dyan eh. Kasi pagbayaran lang sila para makahiram ng mga ganito-ganinyo. Real talk ito guys. I did not say na this is what's happening 100%. What I'm saying right now is it's reality, it's possible, and it's possibility, and it's nangyari. Nga marami talaga dyan na may ari ng mga gun, tulad ng example ngayon, doon nila nakuha sa security. At lalong-lalo na kung maraming pera yung kabataan, pwede sila talagang bibili ng gun or magbayad ng gun sa kanilang mga kakilala. Ganun kasimple dyan sa Philippines. Easy access talaga ng mga ganyan-ganyan. O bakit naman itong mga minor de edad, gumawa sila ng mga karumal-dumal kasi alam din nila ang kanilang rights. Hindi sila piprisuhin as an adult. Ganyan lumaki ang ulo ng mga kabataan. Mula sa Tacloban City, may live report si Rafi Tima. Rafi. Atong hawak na ng DSWD ang dalawang minor de edad at estudyanteng suspect dito sa pamamaril sa San Jose. Pero mo, hawak ng DSWD. Yun yung agency ng nag-protect sa mga kabataan. Hawak sila. Dito rin naman din sa Amerika, mga Jomedel, meron din sila. Pero para sa akin, no, ito ngayon ha, sa Philippines, nandoon nahuli nga iyon ang dalawang gumawa ng mga karumal-dumal, pero nandoon naman sila sa agency ng mga child protector, DSWD. Ngayon, kaya ngayong mga bata, lumaki ang ulo dahil
nakita na nila at nalaman nila nga gaano sila ka-powerful. Kahit nakapatay na sila, aalagaan pa sila ng government, ng DSWD. Diyan, ha? Which is dito din, pero para sa akin talaga, depende kasi yan. Dito sa Amerika, meron din, pero kung depende talaga kung gaano kakarumal-dumal ang kanilang nagawa. Kasi pag nakagawa talaga sila ng karumal-dumal, ang justice as an adult talaga. So, dyan sa Pinas, may nangyari niya noon, eh. Remember yung yung pamilya nga dalawa, ang babae at lalaki, yung magkapatid na matay dahil nga pinatay din sa juvenile din, younger people din. Naalala nyo yun? Nga ang DSWD ang nag-aalaga nung mga batang iyon, hindi gipreso sa presuhan talaga, as in. Kaya yon, na-news yun, diba? Nagkalat na yon. Ang daming nakakaalam, pati yung mga bata dyan, nalalaman din nila. Kaya ngayon, lumaki ang ulo. Lumaki ang ulo ng mga kabataan dyan, kaya sila gumawa, kumbaga copy-copy ba, gaya-gaya na, bata naman tayo hindi naman tayo mapipriso tulad ng mga adult ganon-ganon. So, ayan, gumawa sila, gayang-gaya, at magkukunik pa yan, hindi na sila natatakot, kasi yung mga bata, they always think about that they are so powerful, that they are so untouchable, even the police, they cannot harm them, or they cannot even put them in the himas-rihas. Hindi malagay dahil nga protected sila, dahil nga they're minor de edad, di ba? So yon ang mga power or privilege ng mga minor de edad. Kaya kung gumawa sila ng mga karumal-dumal, taas noo pa rin sila. Kasi alam nila nga, there is a possibility, which is 100% they believe that they are protected by the government, by the minor government, DWS ba yun? DWS, yung dyan sa Pinas, I'm not really sure, but DWS, service ba, mga alam nyo na yan. Tagalog ako dito, Bisaya pa, so alam nyo yan. So, karon, para sa akin lang talaga, agree naman ako dyan pa sa minor pa. Pero depende talaga yan sa mga ginawa nila na kasalanan. Depende kung ilang taon na sila. Ito, mga malalaki na Kita ko, ay sus ko, binata na marunong na ngayon gumawa ng bata Sus! May brain na yang mga yan. Tapos gumawa sila ng karumal-dumal, dapat lang talaga na ang justice para sa kanila ay as an adult. Para hindi sila maparisan. Para wala nang gumawa. Para takot na ang mga kabataan. Kasi as of right now, talaga, they are so powerful. They really think they are so untouchable. Kaya gumawa sila ng mga ganyan. So, learn na lesson na lang. Next time, this time, nga ang justice kailangan mabigay sa 3 nasawing buhay at sa 11 nga nasugatan at sa mga parents ng mga biktima. So, kailangan bibigyan nyo sila ng right justice. At itong mga bata na gumawa ng mga karumal-dumal, kailangan silang bigyan ng adult sentence. Ganon lang. Yan ang aking masasabi. Real talk lang ito. Bibase lang talaga natin sa kanilang nagawa. So, real talk. Kawawang-kawawa ang mga
na biktima or yung mga parents nila, sister, brother, grandma, lolo, auntie, lahat na pamilya na apektuhan, grabe. Grabe ka talaga, katindi ang nangyari. Kaya dapat lang talaga itong gumawa ng mga karumaldumal. Dapat lang talaga bigyan sila ng adult sentence. Okay? Yan lang sa akin talaga, guys. So, kung anong opinion nyo, pwede kayong mag-comment din yan kung agree ba kayo sa akin. Kasi ako, yan talaga ang aking opinion dyan. Real talk. Common sense. So, anong opinion nyo? Ano ba talaga ang opinion nyo? Wag kayong sugar-coated. Wag yung favoritism. It's just, you have to choose what's the right thing to do. So, comment lang dyan. Tingnan natin kung anong mga opinion nyo pareha ba sa akin.